Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Ngayon ay may parating kaming bagyo. At paano ko ba umpisahan? May parating na bagyo ngayon. Meron kaming tinatawag na Colorado low pressure from Colorado na magpipick up ng magdadala ng maraming snow dito sa amin sa Ontario. Magmumula sa yung kaibigan ko sa Detroit, sinabi na nire-ready na daw niya kanyang machine, kanyang Toro snowblower. At handa na siya. Sabi ko, ingat ka and stay warm out there and stay safe. Importante, di ba? From Detroit at Windsor, manggagaling mula dito sa atin sa Canada naman ang bagyo. Meron kami tinatawag na winter storm watch from Windsor to traveling northeast, from Windsor to London dito sa and then Toronto, tapos tatamaan ng malaki rin ang Ottawa at Montreal, Quebec, and papunta rin sa Atlantic, sa maritime natin dito sa Gander, okay, St. John's, kaya sa Atlantic coast. Kaya it's a big thing. At from Windsor, I believe 15 centimeters. At may kasama yun na alas 4 na ngayon alas 4 na sigurong mahigit o mag-alas 4 pa lang, not sure. Almost 4 o'clock ang land dito sa GTA. Kaya nangyayari na siguro yan ngayon dito sa Windsor. May kasama rin ang Windsor na ice. Meron ding mga notice, may warning ng ice, rain, yung sleet, and maybe mixing ice storm. Dito naman sa amin sa GTA, Toronto, ay makakatanggap kami ng between 15 to 25 centimeter. That's about mahigit 8 pulgada. Mataas pa sa aking kamay. 7.5 ang aking haba ng kamay ko, from tip hanggang dito sa may wrist ko. Kaya a little over that, mataas ng konti doon. Dito naman sa araw ay 35, at least 35 to 40 centimeters, at mabigat yun. And then doon ganun din sa Quebec. Ang kasagsagan nito ay overnight. Kaya kasagsagan ng bagyo dito sa Calacan, Toronto ay overnight. Kaya mabigat. I believe 4 centimeters per hour. Yun ay malaki na yun. Yung 2.5 or a little 2 centimeters, which is 1 inch per hour, malaki na yun dito. Mabilis na magbago ang kondisyon ng kalsada. Kaya ang payo ko sa mga nagtatravel o abutan ng bagyo na to, ng messy na bagyo na to, ay just focus sa road. Minsan wala kayong choice na nasa road kayo, di ba? I hope na nakapagdala kayo. Kung sa hindi pa magta-travel pa kayo ngayon din, make sure na andun yung supplies niyo. Meron kayong pagkain. Kailangan nyo ng pagkain. May flashlight kayo. Yung mga essentials, yung mga I can go through all that mga list na yun, pero you can check that online. Pero sa lahat ng mga sakyan namin, meron kaming mga medisina, mga sakali makat kayo. Pagkain, importante ang pagkain, di ba? At mga flashlight, mga extra batteries. Meron ding pampainit. Meron, alam niyo yung nakukuha niyo sa Costco na hand warmer at sa paa.
importante yon. Yung mga anak ko, paglalabas, meron nun. One time, nung pumunta kami nung kumuha kami ng passport, sabi ni Bunso ni Dad, binigyan niya ako ng maliit. Kasi hindi ako nag-gloves and that time, napakalamig. Lagay ko lang yung kamay ko sa bulsa ko. At sabi niya, Dad, inabot ko naman. Nung naabot ko, instant warmth yung kamay ko. Sabi ko, oh, you good. Dad, turo mo sa akin yan. I always carry them, like my EDC, yung hand warmer. Kasi hawak-hawak mo lang kahit wala kang gloves, hindi ka yung circulation ng kamay mo madaling umikot. Kaya ilang oras na to? 5, almost 6 minutes. Ano pa ba? Quick lang ito. Sa katulad ko na mahilig magtanggal ng mga snow nito, magpala, it's exciting time ito sa akin. At ilan lang kami na mahilig sa mga ganito, pero ito ang aming nilulook forward. May kaakibat din ito na panganib kung hindi ka maingat, dahil you're dealing with the machines at yung resistensya mo at yung element, yung lamig, tubig, hangin. Kailangan alam mo yung ginagawa mo. Kung hindi, magkakamali ka, especially if you spend a very long time out here, di ba? So yun naman ang mga motorista sa mga lumalabas, lalo na yung mga sa motorista, ang mapipapayo ko, kaibigan, kung nandito kayo at nagdadrive, of course stay home, di ba, kung may iwasan. Pero kung wala kayong choice at nandito kayo, you braving the element, kaibigan, nasasabi ko, tanggapin nyo lahat, kunin nyo lahat as an experience. Huwag kayong matakot. Natural lang na matakot tayo, oo, pero huwag tayong mabalot nito. Isipin mo na, pagkakataon ko na naman ito para mahasa, mahone, mabihasa, experience ito para sa akin. Dahil tuwing winter, iba-iba ang mga karanasan sa pag-deal ng kalikasan. Sa pagmamaneho na ito, another experience, another badge sa akin na nakasurvive ako, na may natutunan ako para sa aking pagtanda or down the road. Masasabi ko to sa aking mga pamilya, may tuturo ko to sa aking mga anak, apo, mga kaibigan, sabi na malaman ko na ito mga dapat yung gawin, ito na-experience ako, at ito ang mga iiwasan nyo, at ito ang mga dapat mong gawin. Ito ang mga dadalhin mo. Ito ang mga ma-expect mo. Kaibigan, lahat ng iyon ay may tuturo sa inyo nitong Mother Winter. At samantalahin niyo yun. Alam ko na may kaakibat ito na danger dahil ang manibela, kahit anong ingat ninyo, merong ibang motorista na hindi rin maingat. Tayo'y magdasal at dagdagan ng tiwala sa sarili at be positive at isipin niyo na isang oportunidad nga ito na hindi mababayaran ang experience. Hindi niyo ito mag-google, hindi niyo ito makikita sa YouTube, hindi niyo ito mababasa sa mga comments. Ito ay sa inyo. Kunin niyo dahil para sa inyo to, sa mga motorista diyan. Kahit sa mga naglilinis lang ng paligid ng papala, pagkakataon ninyo ito para may matutunan pa. How you deal with, how you shovel, yung mga form ninyo, yung resistensya ninyo, tulad ng mga maliliit na bagay. Huwag kakain pag magpapala. Uminom ng tubig bago lumabas, at least isang basong tubig. Mga maliit na bagay na nakakapagpalakas sa atin, makakatulong. Kaibigan, I can go on and on. I'm a little excited. Pag i-off ko na itong camera, ngayon nga pala ay minus 13, minus 15 feels like. At kukondisyon ko mga kailangan ko, mga machines pala, even yung mga gamit ko. Hindi ko pa alam kung anong susuotin ko. Most likely it's a biberol na pagkakatiwalaan ko na we'll see. Hindi ko alam kung makakapag-video ko noon. And if you're out there too, give those plow guys some space. Alright? Kasi they're out there to keep our roads safe. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Ano pa ba? May nalilimutan pa ba ako? Well,
Ay, kahit papakita ko sa inyo ito bago ko tanggalin. Video ko ito pero di ko tinuloy eh. Yan ang icicle sa amin. May pala ako para i-scrape ko yung mga excess na snow doon para kapag kasi sinakatan ng araw, dahan-dahan titrickle lang drop by drop na natunaw na yellow at nagpo-form siya ng matutulis na mga icicles. Kaya, yep, delikado yan. Pero madali ang gamutin. Ang solusyon dyan ay scrape nyo, bigyan nyo ng scrape mula dulo, mga kahit isang dangka lang enough na, pero maganda nun isang talampakan. Yung iba 3 talampakan. I think isang talampakan is enough na i-clear nyo yung snow doon. Hindi kailangan scrape, just bawasan lang yung snow para pag natuyo, diretso siya sa alulod. Pag natuyo, pag nasinaga ng araw o medyo mainit, may kainitan, 0 degrees to 1 degree at may araw, tiyak matutunaw yun at hindi siya mag-over the alulod at diretso siya dun sa alulod mismo. Yun. Sobrang dami nangyayari pero hindi ko na hindi natin kayang i-cover lahat. Ito yung kinukuha ng mga anak ko nun eh. Kata. Tunay na magpapaalam na ako sa inyo, kaibigan. Stay safe.